Sa mga naghahanap ng pag-ibig sa internet, nagbabala ang mga otoridad kontra sa naglipa na ngayong tinatawag na love scam. Ang mga suspect nakakausap sa pamagitan lang ng chat, kaya ang mga biktima madalas walang habol. Alamin ang ilan sa mga estilo ng modus na ito sa report ni Tina Panganiban Perez. Marami na ang nakahanap ng true love online, pero hindi lahat ng tinamaan ng paanan ni Cupido, sinuwerte. Imbes na happy ever after ang ending, ang ilan na biktima ng love scam. Ang modus operandi para sa love scam nagsisimula sa Facebook o sa online chat. Kadalasan, ang mga biktima, mga babae. At ang mga manloloko, kadalasan, mga nagpapakilalang dayuhan. After kanya ligawan or kaibiganin for several weeks or several months, magsasabi siya sa'yo na, oh, may regalo ako sa'yo, package. Ang laman ng package, pwedeng alahas, mamahaling bag, laptop, smartphone at ATM card. Matapos ang ilang araw, makatatanggap ulit ang biktima ng tawag sa telepono. Tatawag naman, nagkukunwari naman sila na Bureau of Customs official or employee. Sasabihin sa'yo na may problema yung package mo, kailangan mo magbayad ng duties and taxes, tapos sasabihin nila is i-deposit mo ito dito sa bank account na ito or money transfer service na ito. May iba ring modus sa mga love scammer. Sasabihin, bibisitahin kita sa Pilipinas. And then malalaman na lang na napunta ako ng Cebu, na ako dito, na hold ako dito ng So kailangan mong magbigay ng pera para pampiyansa ko or something. Pagka-deposito ng biktima ng pera, maglalaho na si Mr. Right. Dahil kadalasan, sa chat lang nagkakausap ang love scammer at ang biktima, hindi rin alam ng biktima kung sino ang hahabulin. Ang ilan sa mga biktima nagsusumbong sa Bureau of Customs. Pero mula January hanggang July 2014, 12 hanggang 15 lang ang tumawag sa customs pero di naman formal na nagsampa ng reklamo. Para di ma-scam, lalo na ngayong Valentine's, kapag nakatanggap ng tawag mula sa isang taga-customs, magduda agad. Ang Bureau of Customs, hindi sila tumatawag sa mga consignees. Ang tinatawagan namin ay yung courier or forwarder na kausap ninyo. We could entrap those persons para at least matigil na itong love scam na ito. Sakaling duda kay Mr. Right o sakaling nakatanggap ng kaduda-dudang tawag, pwedeng magsumbong sa Customs Hotline o sa Twitter account ng ahensya. Tina Panganiban Perez, GMA News.